Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita. Ito pong paghingi ng tulong ng ICC President na si Tomoko Akane sa kanya pong bansa na Japan na pigilan daw po ang mga Asian country na kasapi ng ICC na tumiwalag ang mga ito. Katulad po ng Pilipinas, tumiwalag, pero may presidente po tayo, mga kababayan, na kapituko sa ICC dahil nga po sa politika. Hindi po ba? Umpisa na po natin, mga kababayan, at komentuhan po natin. Humingi ng tulong sa Japan si International Criminal Court or ICC President Tomoko Akane para mapigilan ang pag-alis ng mga Asian members nito. Sa kanyang talumpati sa Osaka, hinihikayat ni Akane ang Japan na gamitin ang impluwensya nito para kumbinsihin ang iba pang Asian member countries na manatili sa ICC. Anya, isa ang Japan sa pinakamalalakas na miyembro ng organisasyon at mahalaga ang suporta nito habang hinaharap ng korte ang tensyon mula sa Estados Unidos. Nabanggit din ito na inanunsyo na ng Venezuela ang pagkalas nito mula sa organisasyon habang may iba pang mga bansang matinding pinipilit na kumalas na sa kanilang pwesto. Kasabay nito, iminungkahi rin ng Estados Unidos na palakasin pa ang sanctions laban sa mga individual na konektado sa ICC, bagay na pwede makaapekto sa operasyon ng korte. Sagot naman ni Akane, sinimulan na nito ang ilang preventive measures kagaya ng paggamit ng accident insurance ng United Nations upang tulungan ang mga tao nito sa problemang dulot na ipinataon ng sanctions. Yan po mga kababayan, talaga pong malapit na po ang pagbagsak at pagguho ng ICC. Dahil nga po mga kababayan, sa natuklasan po, hindi lang po ng Pilipinas, ng buong mundo, kasama po ang pinaka-powerful na bansa na Amerika, ang ginagawa po ng ICC. Hindi po ba? Pera-pera na lang daw yan. Politika. Kung sino ang sinasabing magbibigay ng napakalaking pakinabang sa kanila, yun ang pinapatulan yata nila. Lalong-lalo yung mga mahihinang bansa. At lalong-lalo na yung Pilipinas na nagkaroon tayo ng presidente raw na bangag. Hindi na tayo miyembro ng ICC, pero nagpadala pa tayo ng isang presidente, isang dating presidente. At ang lumalabas, pera pa ng taong bayan ang ginugugol na panggastos diyan sa ICC. Pumutok po yan sa buong mundo. Di po ba nakarang araw lang? Nung nakarang araw, mismo ang Vice President, tahasang kinundi na ang ICC. Dahil nga po sa pagiging politika nito, sumasawsaw sa politika. At tahasan din sinabi ng Vice President na sila'y mga tuta ng tinatawag ng kanyang ate na bangag at yung pambansang asong ulol ng Pilipinas, di umano. Tuta daw sila dahil sa natuklasan ng Vice President, dahil sa binunyag ni Saldico at ng kanyang mga ex-bodyguard, ang ICC ay tumatanggap ng pera sa gobyernong bangag, di umano. Kumalat na po yan sa buong mundo. At grabe rin po ang cover-up nila dyan. Hindi po ba? At isa pa, pati po ang mga miyembro ng ICC, katulad po nung kanilang head prosecutor na si Karim Khan, hindi po ba? Nasibak na rin po dyan dahil nga po sa mga kaso na sinampa sa kanya, pamumulestya sa mga babae. Human rights. Nakita nyo po? Human rights yan. Pero nakakita po ba tayo ng human rights sa kanila? Nakakita po ba tayo kung paano po nila ipolitika ang dating Pangulong Duterte? Sige nga, mga kababayan, kaya po bilang na po, kaya na sila kinakabahan . Katulad po nitong presidente nila na si Tomoko Akane, kinakabahan na po sila. Kasi mabubuwag na po sila . Wala na pong pakinabang. Pag nabuwag po kasi sila, mawawala na po ng pakinabang. Napakalaki po yata ng pakinabang nila.
Lalong-lalo po yung nangyayaring sindikato na ginagawa yata nila. Ginawa na po kasi nilang sindikato yata ang ICC. Hindi po ba? Pera-pera na lang. Di umano. Kaya po yan, mismo ang Japan, pinipilit at nakikiusap ang kanyang kababayan na presidente ng ICC na tulungan po sila. Tulungan ng ICC na kumbinsihin ng Japan ang mga natitira pang miyembro sa Asia na huwag tuluyang kumalas. Bakit kaya hindi manawagan itong si Tomoko Akane sa presidente ng Pilipinas? Manawagan siya dahil nga po bilib na bilib po ang presidente ng Pilipinas sa tinatawag na bangag sa ICC. Hindi ba? Bilib na bilib. Bakit hindi rin siya manawagan sa Pilipinas na kumbinsihin na huwag kakalas sa ICC? Hindi po ba? Bakit kaya? Bakit sa Japan lang? Dahil ina-accept na rin po kasi nila na hindi na po miyembro ang Pilipinas. Hindi po ba? Isa rin pong logic yun eh. Hindi na miyembro ang Pilipinas, pero may presidente na nagpapakamiyembro dahil sa politika. Kaya po, itong mga tao na ito, mga kababayan, ito po yung sinasabi na mga mukhang pera di umano. At nakita rin po ba natin kung nangungundi na ba ngayon? Kumukundoy na? Nakikita po ba natin nagyayayaw pa ngayon sa issue ngayon na ICC? Na sila po ay ngayon puspusan tinatrabaho ng Amerika para sila'y tuluyan ng mabuwag. Nakita po ba natin nag-aangas ngayon si Trillanes? At nakita rin po ba natin nagsasalita pa ngayon tungkol sa ICC ang Malacanang? Lalong-lalo yung taga-pagsinungaling nila. Kasi Amerika na yung nagsalita eh. Nakita rin po ba natin ang mga makakaliwang grupo na nagsasalita at pinagtatanggol ang ICC? Katulad po ng mga makakaliwa na mga abogado, yung malaki bibig na nahando sa ICC. Hindi po ba? Kasi nga po mga kaubayan, pagka sila'y nagsasalita, baka maging delikado rin sila. Dahil Amerika na, babanggain nila. Hindi kaya. At alam naman po natin ang Amerika ay napakaraming kaalyadong bansa. Nakita nyo po, pagdating sa South America, isa-isa na pong kumakalas ang Venezuela at marami pa raw pong kakalas. Ganon din po sa bansang yung mga itim. Hindi po ba na mag-aalisa na rin po sila? Dahil nga po nakikita nila pagka mahirap na bansa, yun lang po ang tinututukan ng ICC. Pagka powerful na bansa, katulad po ngayon, laganap ang giyera sa Middle East, kasama ang Ukraine, natututukan po ba nila yan? Mga kababayan, hindi ba natatakot sila dyan? Hindi po ba? Kaya nakita po natin na one-sided lang po ang mga tao na yan. At isa pa, tanging si dating Pangulong Duterte lang ang nasa kanila. Hindi po ba kayo nakagtataka? Bakit tanging si dating Pangulong Duterte lang inuusig na ICC? Sa napakarami pong krimen na nagaganap sa mundo. Araw-araw may natsuchugi, lalong-lalo pagdating sa giyera. Bakit tanging si dating Pangulong Duterte lang? Bakit? Sige nga. Bakit siya lang? Kasi hindi nila kayang gawin sa malaking bansa. Kaya doon lang sila nakatutok sa mga mahihirap na bansa. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung yung bansa ay grabe ang politika. Nagkakapera pa yata sila. Hindi po ba? Kaya tayo po yung nananalangin at nagdadasal na sana po ang Japan ay kumalas na rin po. Pag kumalas po ang Japan, marami na pong susunod dyan na mga Asian country. At nakikita naman po natin, dahil kaalyado po ng Amerika ang Japan, baka naman po sumunod din sila kay Uncle Sam. Sana, tuloy-tuloy na po, para po yung sinasabing karma ng ICC, dahil po sumausaw sila sa politika at sumunod sila sa presidente ng Pilipinas na tinatawag na bangag
at meron pang pambansang asong ulol. Yan po ang kanilang karma, mga kababayan. Naging sunod-sunuran sila sa isang presidente na may issue pa ng polboron at grabing issue ng korupsyon. Hindi po ba? Good luck na lang po sa ICC at good luck na lang po sa kanilang presidente na si Tomoko Akana. Ganon talaga. Pagka ang iyong ginagawa at kinukubli ay kasamaan at pera-pera, talagang may balik yan. Yan na ang umpisa ng paniningil sa mahabang panahon na kinukundina nyo at niluluko nyo ang mga miyembro nyo di umano, lalong-lalo yung mga mahihirap na bansa. Hindi po ba? Darating din ang kawakasan nyo at sana'y dumating yun sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa. God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at doble ingat po. Bye-bye.